At ayun po, pinagpalang araw po sa inyo lahat. This is Teacher Roland, Teacher Jologs. Ayan, live na live po dito sa Makati City mga kababayan. At welcome po yan sa aking presentation na kung saan malalaman natin paano ba makapagtrabaho po sa South Korea. At sa lahat po ng mga bisita namin, sa lahat ng aking branches po, 11 branches nationwide. Kamusta po kayo at welcome po sa aking presentation, orientation seminar. Paano ba makakapagtrabaho sa South Korea? This is Teacher Roland, or mas kilala sa pangalang sa AKA po no, na Teacher Jologs, no? At kami nga po ang Team Jologs po na nakikita natin. Okay, mamaya po entertain po namin ang inyong mga tanong po. Pero sa presentation ko, marami po no, na ako muna yung magtatanong po sa inyong lahat mga kababayan. Ang unang kong tanong ngayong taon po, iyan po, no, at effective na po ang bagong sahod sa South Korea na 89,000 pesos po, no? Yan, at ang tanong ko, pwede na po ba yung ganitong sahod sa inyo? Yan, sapat na po ba? Kulang pa po ba yan? Mababago na po kaya ang inyong buhay kung ganyan po kalaki ang sinasahod nyo buwan-buwan? At take note po, wala pa pong overtime yan. Okay, yan. So, minimum rate pa po yan, no? So, anyway, sa lahat po ng mga bisita namin, okay, at sa mga nanonood, wag na lang pong i-video recording ang video na ito. Now, wag kayong mag-alala, pwede nyo pong panoorin muli ang video kong ito. Tanong nyo lang po kung papaano sa lahat ng contact person po, no? At i-ready nyo yung mga camera po ninyo. Siyempre, pwede po tayong kumuha ng larawan. Yan, habang po pinapanood ang presentation ko, no? Patungkol sa South Korea mga kababayan, no, mapapansin po natin ang naglipa ng mga nakasuot ng jacket na kulay blue. Ayan. Ang jacket na to ay binibigay po hindi ni Kuya Will, ha? Ang nagbibigay po nito ay ang government natin, no? Kapag binigyan ka nito, ganap na po na kayo po'y magtatrabaho na, no, sa South Korea po, no? Ito pinaka-latest picture ko. Anong araw ngayon? Yan, no, January 10 mga kababayan. At ito po ay kuha ko. Ayun po ako nakaupo. Taas ang aking kamay. Number 1, yes. Ang center ko po, ang number 1 Korean language center sa buong Pilipinas. Tatawa naman ako dito kay Abilino. Okay, yan parang natulala siya. Okay, yan 5 po yan kasi yung isa hinatid na po namin sa Terminal 3. Okay, ito po kuha ko po sa Terminal 1. No? At kasalukuyan po silang nagtitrain ngayon sa South Korea bago po sila i-deploy sa kanilang mga amo. No? Okay, yan. Tulad po nito, no? Ito kuha ko nung January 2. No? Bagong-bagong taon. Tingnan nyo po, 5 nung isang linggo. Nung nakaraang linggo naman ay 8 po. No, yes, 8 at 2 pong estudyante namin babae. Kahapon ay nung isang araw, Lunes po pala, no? May isang babae. Okay, at sino na ba yun? Si Ivy, okay, na nagtatrabaho sa Cebu Pacific. At nandito naman po si Janet na nagtatrabaho naman sa aking center sa Digos at Davao branch ko po, no? Ito kuha namin sa DMW mga kababayan, no? Sinusundo ko po sila kasi diyan, no? Bago namin na dalhin sa office and then hinahatid natin sa airport po, no? Ito kuha na nila mismo pagkatapos ng training nila sa South Korea bago po sila i-deploy o sunduin ng kanilang mga amo o factory workers po, no? December 18, ito 7 estudyante namin, ayun, naka-party pa rin naman sila. Okay, bago sila nakaalis sa aming Christmas party, no? Yan, kasama rin po dyan na isa sa mga staff ko. Ayun po ang ating bandera. Okay, ito po, no, yung mga activity ko, no, from the previous months, okay, December 4, December 12, November 27. Kung napapansin nyo po, linggo-linggo po ako naghahatid ng ating mga estudyante. Kasi po, mga kababayan, linggo-linggo po ang deployment, no, ng gobyerno natin. At ito nga po no, nung November 7. Okay? Mga kababayan, sana wag kayong mabuoring sa aking kikwento, no. Ito pong naka-sombrero or naka-hoodie. Hoodie ba yan? Okay, ayan. Nakalimutan ko na yung ano na yan, yung tawag sa sombrero na yan. Na pula, no? Yung sombrero ng kulay pula. Okay, yan po si Merham Sayidi from Davao. Kwento ko lang na siya po ay nagsimulang mag-aral sa aking center sa Davao 2018. Okay, nung 2018 siya po ay nakapag-exam ng 2019. Nakapasa po siya sa Korean language test. Ayun po yung isa sa requirements para makapagtrabaho sa South Korea. Pero nung exam para sa kanyang colorblind test o Ishihara test, hindi po siya nakapasa. Okay? Ayan, nalungkot po siya ng bahagya at gustong subukan muli ang exam. Siya po'y muling nag-exam ng 2020.
Okay, 2020. Right? Year 2020. At napasa niya na naman ng Korean language test, of course. Pero yung Korean, yung Ishihara test o colorblind test, muli na naman siyang bumaksak sa ikalawang pagkakataon. Alam niyo po, nawala siya ng pag-asa at ayaw niya nang mag-Korea. Okay, nang minsan isang gabi ng taong 2022, alright, no? Ang aking staff sa Davao ay nag-PM, no? Na naawa siya dito kay Merham Sayede dahil siya po ay nagpapadyak sa Davao kasama ang kanyang mag-ina at sila po ay dun na rin po natutulog. Okay, syempre ang inyong lingkod ay maawain din po. Okay, pinatuloy ko muna sa staff house ko sa Davao. At alam niyo po mga kababayan, no, kinausap ko kinabukasan si Merham. Sabi ko, Merham, yari man lang na ikaw ay nakapasa sa exam ng 2 beses. Ang ibig sabihin nito ay alam na alam mo ang Korean language, no? Yan, bukod sa siya po ay native sa Davao, maaring mas matutunan niya na maigi yung mga estudyante namin sa Davao. Hinire ko muna siya, no, bilang teacher, pero ang usapan namin, Merham, mag-exam kang muli sa pangatlong pagkakataon. Alam niyo po, mga kababayan, no, si Merham po ay pang-siyam. Okay, yes, tama po, pang-siyam na estudyante namin colorblind na nakaalis po, no? Sa ikatlong pagkakataon, napasa niya muli yung Korean language test, of course. Yan, sa mataas na score at yung Ishihara test, talagang nagsigawan kami, naghiyawan kami, masaya-masaya kami, napasa niya na. Pero mga kababayan, pang-siyam na nga po siya. Ang gusto kong malaman po ninyo, no, na kaya naming tulungan po, no, magagawa natin ng paraan kahit na kayo po ay colorblind, no. Yan, isa po sa mga matinding requirements po para makapagtrabaho sa South Korea. At ito nga po, nung November 9, siya po ay nakaalis na po at kalusulukuyan pong nagpapayaman po. Okay, October 30, isa lang po. Minsan po, mga 40 to 60 lang po ang deployment, no, at hindi pa rin tayo nawawalan. Yung dalawa nasa likod, kasama niya sa kumpanya. Ito, October 23, 8 estudyante po namin at kasama si Denmark, of course. Balik Manggagawa, estudyante ko po. Okay, at ito naman po, October 16, ako po, kakagaling ko lang sa sakit nito. Okay, ayan, no, buti nakapag-picture pa ako, kaya nakamas talaga ako dito. At 13 po, hindi birong bilang. Tandaan niyo po mga kababayan, ang lahat ng estudyante na yan, estudyante po ng aking center. Alright? So, I have 11 branches nationwide, mga kababayan. Okay? At ingat kayo sa industriya namin. Marami pong mapanlin lang. Okay? Na magpapapicture, kunyari, mapakitang marami silang natulungan, pero hindi naman po pala nila estudyante. Rumarakit-rakit po para may mapakita lang po sa inyo. Yan, mga kababayan, ako po ay mahigit 10 taon na sa industriyang ito. Yan, kaya alam na alam ko po ang gawain, no, na medyo hindi okay sa industriya namin. Alright, so siguraduhin nyo po talagang natulungan nila from the beginning up to the end. Okay, gaya po ng ginagawa natin, no. Ito po, hindi na ako nakasama sa larawan, hindi ko rin sila nasundo, pinasundo ko na lang po sa staff. Hindi po kayo papabayaan ng staff, kaya nga po kami ay Team Jologs. At ako nga po si Teacher Jologs, no? Okay, mga kababayan, noong October 10, siyam naman po at 2 estudyanteng babae namin, pero isang babae medyo kalahati lang. Okay, ayan, proud na proud kami kay Iris. Siya po yung isa sa kauna-unahan namin estudyanteng napunta sa Jeju Island po. Isang segregated island, pero malaki na sikat po rin sa South Korea. September 18, 8 estudyante at may isa rin pong female student po namin. Ayan, no. So, ito, kuha namin sa airport din po, of course. Okay, September 11, 4 na estudyante. September 4, 8 estudyante. May isa pong babae po dyan, ha, si Miss Christine. Okay, at August 30, 8, kasama si Junie. Staff ko rin po yan. Okay, August 22, 12. Ayan, medyo masaya na naman ako kasi marami na naman tayong natulungan at na bagong buhay. August 15, 4 na estudyante. August 7, 6. So, linggo-linggo po. Okay, ayan, kami naghahatid, no? July 31, isa lang po. July 24, kauna-unahan namin na walang lalaki. Okay, puro babae yung hinatid namin, pero may isang alanganing babae. Okay, first time ko po nakapaghatid, no, ng tomboy. Lalaki, babae, bakla, tomboy, wala pong problema dito. Shoutout po sa lahat ng LGBT nanonood at mga bisita namin ngayon. Mamaya kikwento ko po ang ilan sa mga estudyante namin yan. July 17, birthday ko po yan. Tandaan nyo na lang, joke lang po. Okay, hindi na ako nakasama maghatid kasi marami na tayong bisita dito, no?
Ayan, no. So ito, hinati pa rin syempre sa airport at bumalik po. Nakakain naman po yung mga estudyante natin, no. Okay, ito kuha na nila sa South Korea after training. Pagdating nyo kasi na sa Korea po talaga, diretso kayo sa training center mga 2 gabi bago kayo deploy sa amo ninyo, no. Si Paul Castro yung nasa gitna, ito pong nakasombrero na medyo chubby. Okay, pangalawang pagbalik niya na po yan sa South Korea. From Carmona, Cavite po yun. At syempre, may isang babae po, si Miss Maria. Okay, ayan, at ito naman po, July 3. Tatlo po talaga ito. Okay, at mga kababayan, no, na late lang yung isa. Pero tatlo po no July 13, umalis na estudyante namin. June 19, 5. Okay, ayan, no, kasama po si Miss Jessa. Si Miss Jessa po ay tao dito, no, hindi walang work experience, no. Marami na rin po tayong natulungan na kahit walang work experience po, walang problema po ha sa South Korea po. June 13, 6. June 4, 4. Okay, ayan, shout out kay Johnny, nandyan daw po ngayon sa office. Okay, Johnny, kamusta? Okay, ayan. Mamaya, kwentuhan tayo, Johnny. Okay, May 29, 6 po na estudyante namin. Okay, May 22, 4. Okay, and si Johnny hindi pa nakakaalis, no. Tapos itong katabi niya nakaputi, stop ko po ito. Paalis na rin po ng March, na excited kami diyan kay Joanne, no. At ito is estudyante rin namin si Princess. Okay, yan, may iba nakakalimutan ko yung pangalan, pasensya na po. Okay. Si Princess Call Center from Rizal, no. 4 sila nung May 22. May 16, 5 kasama po si Jason nakalimutan ko na yung apelido. Si Jason kasi pang Siyam na Muslim, no. Yan, shoutout po sa mga bisita naming Muslim, lalo na dyan sa Davao. Okay, marami kami nag-enroll na Muslim. Marami na po, babae o lalaki Muslim, wala pong problema. So, mga kababayan, kahit anong paniniwala ha, kahit anong religion po, pwede pong makapagtrabaho, no, sa South Korea. May 8, 2 at isa po ay balik manggagawa. Shoutout kay Miss Rosalie Sancedo, no, estudyante ko from Rizal. April 24, isa po. Okay, ayan, ito pong nakaitim, no, nasa Korea na rin po yan. Okay, ang poging-poging taga-Aklan. April 17, 3. Okay, yan. April 12, 5. Okay, at ito po naka-highlight na to ay dati pong online student ko. My original student, no. 6 na taon po na nakapag-Korea at na-recontract po ulit, no. So, mga kababayan, nagtuturo po ako ng online tutorial ng Korean for the EPS simula nung 2016 pa. The original, ang pilit ginagaya po. At marami na po kong natulungan makapag-Korea po na nag-aral lang po through my online learning system and effective online learning system po, no. Yan, by the way, no, tao dito, ito pong nasa gitna, ito pong si Miss Angel ay secretary ko po, no. Kaya nung April 3 kami po ay nag-celebrate. Bukod doon, secretary ko rin po ito, no, si Ian sa Bacoor branch. At ito naman po, no, yan na mahabang buhok, siya po ay kauna-unahan naman transgender. Okay, na nakaalis sa aming linya. Although marami na tayong baking na tulungan po, medyo special po siya kasi siya po ay meron bang po, okay, tao dito, meron po talagang dibdib at mahabang buhok, no. Lalaking mahabang buhok, no. Yan, kaya proud din kami syempre, no, na pwede rin pala, no, na kahit transgender po tayo. Shoutout ulit sa mga LGBT natin na bisita po. March 29, 3, pero magkasunod dito, okay, parang 15 ang umalis sa isang linggo, March 29 and March 27 po, no. Kasama po dito ang tao dito, limutan ko na yung pangalan nito, taga Camarines sa Sur, no. Yan, pangalawang pagbalik niya na sa Korea. At ito na naman, 5 babae na naman, no. At meron pa dito, no, estudyante rin namin to, kakagaling lang sa abroad. Okay, original student namin, na proud kami, no, bumalik ngayon para din makapag-Korea, no. Mga kababayan, sa bilang po, hindi po mapagkakaila na lagi pong marami hinahatid ang center ko, no. At nandito po si Onyok, isa sa pinakamaliit na estudyante namin, 4'9", okay. Ayan po, at kasama rin po dito si Dane na pinagmamalaki namin na grade 3 lang na natapos. Tama po, mga kababayan, no. Kahit hindi po tayo nakatapos ng pag-aaral, pwede po tayong mabago ang buhay, no, sa pamagitan nga pong makapagtrabaho sa South Korea. Kaya hindi namin makakalimutan yung March 13, 7 estudyante kasama si Dane from Misamis Oriental. Now, March 6, 6, February 20, itong dami, 14, kasama po si Miss Grace. Okay, yan. February 13, ang dami na naman, 12 na naman, no.
Yan mga kababayan, sa halos isa't kalahating taon lamang nakapagtala po ako ng halos 500 kababayan natin na makapagtrabaho sa South Korea. That is why, nakikita nyo sa banner, no? Ang numero po, ang bilang ay hindi nagsisinungaling. Yes, no, My Korean Language Center or My Korean Language Review Center is the #1 Korean language center in the whole Philippines. Okay, yan. At pagdating sa bilang po, hindi po ako mapapatayan, no? Yan, sobra-sobra po yung bilang ng natutulungan natin sa maiksing panahon lamang. No, mantakin niyo po ito, isang araw, 22 na estudyante namin ang na-deploy. Okay, sa linya po. No, again, mga kababayan, walang props dito. Walang hiram student, walang picture lang kunyari. Okay, lahat po yan ay mga estudyante po namin, no? So mga kababayan, sila rin po ay gaya nyo ngayon na nanonood lamang, nakinig sa akin, pinasa ang exam, tinulungan natin, ginabayan natin, inakayan natin, simula hanggang sa mahatid ko po sa airport po bilang bagong manggagawa, factory worker sa South Korea. Okay, ayan. Nakahanda po ba sila, mga kababayan? Excuse me lang po. Okay. Ayan. Ayun po, si Maribeth Pumar, no, kwento ko lang. Alam niyo po, si Maribeth Pumar, siya na po yata yung pinakamaliit. Tingnan niyo po yung sapatos niya, medyo mataas. Okay, kung napapansin niyo po, no? At siya po, yes, siya po yung pinakamaliit, no, na 4'9". Pero mantakin nyo, ang trabaho ni Miss Maribeth Pumar sa Mandaluyong, call center agent. Alam nyo po mga kababayan, no, lahat po ng mga estudyante namin, ang advice namin, paki-check na lahat. Lalo na ngayon may bago. I-check nyo yung manufacturing, i-check nyo yung construction, check nyo yung shipbuilding, okay, i-check nyo po yung hotel and restaurant, i-check nyo na rin yung farming. Na willing kayong tanggapin ang trabaho na yon. Alam nyo po, nilatag yung trabaho niya. Alam niya sa shipbuilding siya. Pero hindi po siyang nagdalawang isip para subukan makapag-factory worker. Again, no, makapagtrabaho sa Korea. Pagdating sa Korea, yes, mga kababayan, shipbuilding po siya napunta. Dating call center agent, ha. Ang trabaho niya po sa Korea, mga kababayan, grinding and welding. Again, 4'9", babae. Okay? Nakikita mo niyo, medyo chubby siya. Ngayon, payat na po siya. From 80 ngayon po ay 65 na lang po siya, pumayat pa. Okay, pumuti pa, no? At of course, milyonarya na. Okay. Ang pinakamalaki niya sinahod sa South Korea ay umabot po ng 150,000 isang buwan. Pero yung pinaka-worst experience niya daw, mga kababayan, no, inaabot siya ng 3:00 ng madaling araw. So ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, kaya po kaya yung ganun? Kaya po kayang magkaroon ng malaking transition? Kung anong trabaho mo ngayon pagdating mo sa Korea, grinding o welding? Okay, sana kayanin nyo po, lalo na sa babae, kasi mamaya may pag-uusapan po tayo patungkol sa inyo. Baka napapansin nyo naman, 25 ang dineploy ng government natin, nag-iisa po siya babae, pero ngayon 6 na po yung kasama niya. That is Maribeth Pumar, no, isa sa natulungan natin. Mga kababayan, marami pa to. Okay, hindi ko na po kikwento lahat at maubos po yung oras po natin. Patunay po, no, pati ito po ng mga pre-pandemic po, no, yan, at marami pa pong nakapost dyan sa aking mga center. Okay, kung mapapansin nyo po, no, yan, mga kababayan, sa loob po ng mahigit 10 taon ko sa karera na to, halos 1,000 na po, no, baka mga ilang buwan lang po, pumalo na rin po ako ng 1,000 natulungan po, makakapagtrabaho po, no, sa South Korea. Sana sa susunod, no, kayo naman po yung aking matulungan, okay, makakapagtrabaho sa South Korea po. Now, again, this is the Teacher Roland, Teacher Jologs. I-follow nyo po ako sa aking Facebook, no? Yan, kuha lang po ako ng water sandali. Maraming salamat po.
At ayun, no, kwento ko lang po si Albert from Taiwan, no. Nung nasa Taiwan po siya, nalaman niya na mas malaki sa South Korea. Sa Taiwan, ang sahod nito 8 years ago, 35,000. Okay, eto naman si Romel, nasa Japan po siya nung nalaman niya na mas malaki sa Korea. Ang sahod nito sa Japan, 60,000. Pero hindi na rin po siya tumuloy. Nag-Korea na lang din po siya. Ganon din po si Albert, hindi na rin po siyang nag-continue pa sa Taiwan. Mga kababayan, ang gusto kong iparating sa inyo, nasa abroad na yan, malaki na po yung sahod. Pero mas pinili po sa South Korea. Tayo pa po kaya na hindi sumasahod ng ganong kalaki? Kaya nagre-reklamo sa maliit na sahod sa Pilipinas, hindi ba natin gugustuhin? Ito nga pong 89,000 pesos na, no? Na sahod, no? Yan, kitang-kita naman sa muka ni Arnold Magno. Ito, nung picture namin na nakapula ako, 37 years old siya dyan. Bago siya nakalis, inabot siya ng 2 taon sa paghihintay, ha? Bago siya nakalis, ito nga po, no? At ngayon po, no, si Arnold Magno po, ang pinakamatanda kong estudyante na nasa South Korea po. Siya po ngayon ay 37 years old na at mapalad po siya, ha, na nagustuhan po ng kanyang amo at na-recontract, no? Sa lahat po ng mga alanganing edad, sana po mapasan nyo po yung exam in one shot, alright? At galingan nyo po sa Korea. Malay nyo at magustuhan din po kayo na amo at ma-recontract kayo, no? Nakita nyo po ang larawan namin kanina, no, ni Paul Castro na bumalik po siya ng Korea. Iba-iba tayong magiging sitwasyon sa Korea, iba-iba tayong magiging amo. Natapos lang po yung kanyang kontrata sa South Korea pero umuwi po siyang muli. Okay, pagkatapos ng kontrata niya at siya po ay nag-exam muli. Napasa muli ang exam at nakabalik naman na ng South Korea. So dalawa po, ha, pwede matapos lang ang kontrata ninyo or pwede kayong magustuhan ng amo ninyo. Isa na naman pong estudyante kong nagustuhan din po ng kanyang amo, no? Si Miss Yolanda po from Tarlac. Si Miss Yolanda po, no, ay ngayon, nako, napakayaman na nito. Okay. May 6 na ektaryang lupain, no, sa kanyang probinsya, Santa Ignacia, Tarlac, at napakalaking bahay po, no? Kasama niya rin sa Korea ang kanyang asawa. Marami na po akong estudyante at nadadagdagan at madadagdagan pa. Malay nyo, sa mga nanonood sa akin ngayon, sa mga bisita namin mag-asawa, kayo rin. Palaring kayong dalawa na nagtatrabaho sa South Korea. Although, hindi po sila magkasama sa kumpanya, okay lang din, no? Yan, imagine kung dalawa po kayo, pares kayong kumikita ng 100,000 pesos may get, no? Sa South Korea. Mga kababayan, pinsan po nila ito, estudyante ko rin si Michelle Gomez po, no? Yan, hindi ko makakalimutan si Miss Jeneline Calika. Sabi ko kay Miss Jen, ang ganda ng trabaho mo, government employee, at kayo pa ay may sikat na grape farm. Bakit ka pa magkukorea? Sabi niya sa akin, kakapanood yan ng Korean drama. Ang gustong-gusto niyang makita ng personal ang Korea. Alam niyo, pagdating niyo sa Korea, no, blessing in disguise, napunta siya sa farm. At naka-acquire po siya ng farming technologies sa South Korea na in-apply niyang muli dito sa kanilang farm. At ngayon po, no, farm owner na rin po siya. Yan, may 3-story house, may malaking truck. At natapos po yung kontrata niya at kakapasan niya lang ng exam last year. Sana makabalik po siya ng Korea this year, no? Mga kababayan, ang pinakabatang nakita kong umalis na estudyante ko po, no, ay ito po, no? Okay, ay ang aking estudyante si Judy Ann, no? Si Judy Ann po, okay, yung pinakabata na 18 years old. Technically, wala po siyang work experience po. Okay, yan. Pasensya na po. Okay. Okay, ang aking tatay. Okay. Pasensya na po. Alright, yan. Anyway, sa mga kababayan, yung kapatid niya o yung kuya niya ay nakapag-Korea rin. Parehas sila magkapatid na parehas pong 2 beses nakapag-Korea or 2 beses nakapagbalik, no? Marami na po ako natulungan magkakapatid, ha, sa industriyang ito. Yan, sa 10 taon mahigit ko na dito. At ito pong 2 magkapatid ay parehas din pong nakapangasawa ng foreigner, no? Kaya naman, no, isa na namang kababayan natin ang umahon. Joke lang po. Okay. Yan, baka kayo rin, ha, makapangasawa po ng foreigner sa South Korea, no? Ito, tricycle driver, pati kuya nitong tricycle driver, nakapag-Korean. Sa lahat po ng driver na nanonood sa akin, mantakin nyo. Bus driver, armored car driver, taxi driver, TNBS rider, sama na natin pahinante,
Okay, konduktor, nakatulong na rin tayo. Delivery rider, no, motorman o bisikleta, may estudyante na po kung mga nakaalis na ganyan. Marami pa pong driver. Company driver, personal driver po, family driver, marami na pin. Na lahat naman po ng umaalis, no, aking pong tinatanong kung ano po yung naging previous na trabaho nila para kayo pong mga aspirants na susunod makarelate, no? Na kung kinaya po ng estudyante kung ganun din, gaya sa sitwasyon nyo, baka kakayanin nyo rin, ha? Okay? Yan, ito po, no? Gagraduate na lang ng college, mas pinili niya pang mag-Korea. Tama nga naman mga kababayan. Ang tanong ko nga mga kababayan, kayo po ba? Pag nakatapos po ba tayo ng college, nakakasigurado po ba tayo pag nag-apply tayo ng trabaho ay, ano ba yun? 89,000 po ba yung sahod natin? Yun yung nakakalungkot na realidad, no? Sa Pilipinas, no, na ang hirap yata maganap. Okay, dito ng trabaho nakikita ka ng 89,000, no? 50,000 ba madali rin ba? Kahit 30,000 po ba madali rin ba? Na hindi tayo hahanapan ng educational background o work experience. May ganun bang opportunity? Yun yung nakakalungkot po, no, na realidad, no, sa ating bansa, no? Kaya si Charis, ito po si Charisma po. Makikita nyo po to sa wall ko, madalas ko po siyang i-share. I-follow nyo na lang po yung kanyang activity at mga vlogs sa South Korea. 2 beses na po siyang nakapag-Korea. Ito magkapatid. Natapos si ate at si bunsong kapatid naman yung sumunod pa Korea. No? Si Chris Bell Makalalad. Ito, nanood pa ng concert ng BTS. Shoutout po sa mga fan ng BTS po dyan. Ito, fan din to ng BTS. Single mother from Olongapo City po. Ito pong kuha ko na ito ay yung nagtatrabaho pa ako sa ibang center. Yes, mga kababayan, okay, sa 10 taon mahigit ko na sa industriyang ito, 3 center po ang napasukan ko. Okay, at naging inspirasyon ko sila ng sobra. Kaya nung nagkaroon ako ng sarili ko, pinangako ko sa sarili ko ay I will give my best. Okay, marami akong suhestyon o suggestion sa mga center na napasukan ko, pero nakakalungkot at hindi nila ako pinangkinggan. Okay lang, in-apply ko naman lahat sa sarili kong center at ayun na nga po, nagbunga po lahat, no, ng aking mga efforts, no. Nag-number 1 po ang center natin, no, sa buong Pilipinas nga, no. Okay, ito inaanak ko sa kasal, 3 years na 3 times. Okay, nag-exam bago pumasa. 9 years po nagtatrabaho sa Mall of Asia. Ngayon po, syempre, certified millionaire na rin po. Ito mga online students namin. Okay, online students, ito magkapatid din para sa nakapag-Korea. Online student. Muli mga kababayan, no, we start teaching Korean language po since 2016. Hindi po during pandemic. Kaya kung may nag-o-offer sa inyo ng online, hindi ako masyado sigurado. Ako napatunayan ko na, no? At ako po ang una at original since 2016 at marami na nga po tayong napatunayan, no? At ito po, no, bilang patunay po na hindi naman sinasabi namin magaling kami. Hindi rin namin sinasabing magaling po itong 2 estudyante ko, okay? Sila po ay nakinig ng orientation linggo. At Sabado po ang kanilang exam. Meron na lang silang 5 araw para mapasa yung exam o para mag-aral at mapasa yung exam. Siguro masasabi nating himala. Okay, ayan. So itong 2 magkapatid ay pinalad pong mapasa yung exam sa loob lamang ng 5 araw through online learning, ha. Sabi po nila sa akin hanggang ngayon hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari. Pero alam niyo po, no, mga kababayan, pag-usapan natin yung exam. Yung exam po ay 1 to 40 points. Yes, 1 to 40, no? Ito po ay mag-run ng kulang 1 oras at bawat tanong sa exam dun sa 140 ay may pagpipilian ka namang 4. Ang tawag po sa estilo ng exam na to ay multiple choice, na may tanong, may 4 kang pagpipilian. Mantakin mo yung 1 to 40, may pagpipilian ka naman. Yes, baka naisip nyo rin po yung naisip ko ngayon. Pwede nga pong hulaan. Marami pong nakapasa na hinulaan lang yung exam. Okay, sa linya po ng mga estudyante ko, marami rin na rin po akong estudyante na alam nilang baksak sila at alam ko rin na hindi sila papasa. Kasi may evaluation at assessment po ako. Okay? Yan. At yun nga po mga kababayan, no? At mapalad, maswerte, milagro.
Lalo na po sa dalawang magkapatid na to na 5 araw lang nag-aral po, no? At nung nag-exam po sila, ang passing score nan ay 20 points, no? Okay? Yan. 1 to 40 po, no? At kalahati yung exam pasado po. Pero ngayon ha, ang passing score hindi na po 20. 22 points po, no? Yan. Anyways, mga kababayan, no? Tuloy po natin si Rosalie Salcedo na madalas mag-vlog ng mga kanyang experience po. At ayun nga po, no, tawag dito, no, at yung mga pinuntahan niyang lugar sa South Korea na pinagshootingan ng Korean drama, no? Yan, ito hindi ko rin makakalimutan si Francis Flores Pajarillo na nagsabi sa akin, "Sir, kaya ko ba itong ipasa? Hindi naman ako magaling nung high school, elementary at college." Sabi ko, makinig ka lang po sa akin, no, bossing. Upo ka lang dyan, no, gawin mo lang lahat ng pinapagawa ko o papagawa ko. Mapapasa may exam. In one shot, napasan niya na may exam. Now, walong taon na to sa South Korea. Ito si Beverly, ayun po, nasa dulo, no? Nagkasalubong sila sa South Korea, nagpicture, then tinag ako. No? Dati nagtatrabaho sa SM Cubao. Ayun po siya. Ito kuha ko rin po, no? Sa dati kong pinapasukan, no? Yan mga kababayan, kanina na narinig nyo ang kwento ko sa dalawang magkapatid na 5 araw nag-aral. Napasa ang exam. Pero ibahin nyo po itong kwento ko ngayon. 5 taon bago napasa ang exam. Si Frederick po ay taga-Olonga po, kababayan ko po, no? Pinuntahan niya ako dito sa Makati, sabi niya sa akin, "Sir, wala ka na pala doon sa pinapasukan mo dati. Congratulations, sir, may sarili ka ng center. Sir, tulungan mo naman ako, mag-e-exam ako muli, pang-4." Yes, mga kababayan, pang-4 po ibig sabihin 3 beses na siyang bumabaksak sa exam. Yes, tama po kayo, pag bumaksak sa exam, pwedeng mag-try ulit. Kahit ilang beses, no? Yeah. Pero wag naman paulit-ulit na exam. Paulit-ulit na baksak, ha? Okay. At ayun nga po, no, si Frederick po ay sumubok po sa pang-4, no, na beses at ginabayan nga po natin siya. Siya po ay nagtatrabaho sa Manila Unilever. Okay. At sa pang-4 na pagkakataon, bumaksak na naman siya. No? Mga kababayan, ang examinasyon po, tandaan po, i-note nyo dyan sa notebook nyo. 1 beses lang po ito sa 1 taon. Kapag po na-miss mo ito, maghihintay ka ulit ng 1 taon. Kapag bumagsak ka sa exam, maghihintay kang muli ng 1 taon. Alright? So, tandaan nyo po yun, ha? Okay. Kaya naman, hiyang-hiya si Frederick sa akin nung bumagsak siya sa pang-4 na pagkakataon. Pero nangako siya na ipapasa niya na muli sa pang-5 pagkakataon, no? Okay, nung pang-5 pagkakataon, napasa niya po yung exam, mga kababayan, no? Okay, at tawag dito, nagpa-medical po ito. Bumaksak ito sa medical, no? At sabi niya, "Sir, baksak ako sa medical, anong gagawin ko?" Sabi ko, "Anong problema?" Yan, sabi niya ay spot sa baga. Spot, ang protocol ko, pag may spot ka, try ka munang pa second opinion sa ibang clinic. Okay, nag-try siya, 1, then 2, talagang meron, no? 3 beses po siyang parang bumaksak sa medical, no? Pero hindi po siya nag-alala, tuloy-tuloy pa rin po siya. Dahil pag spot sa baga, nakiklear po ito at nagagamot. Okay, nagpagamot po siya at naklear ito at tuluyan po siyang nakaalis. Okay, hindi ko po sanang sabihin na tularan nyo siya na sunod-sunod bumaksak. No, tularan nyo po siya kasi determinado talaga siya na kahit anong pinagdaanan niya, ang alam niya makakatulong ng malaki ang pagtatrabaho niya sa South Korea. And of course, certified millionaire na po ngayon ng kababayan ko sa Olongapo City. So again, mga kababayan, iba-iba po tayong intelihente, iba-iba po tayong takbo ng utak, iba-iba po tayong ginagawa sa buhay. Okay? Yan, pero I highly advise, no? Sana i-one shot nyo po yung exam para sure na kagad na alis tayo. Ito magkaibigan, no? Yeah, si Rema at saka si Jonah, okay? Si Rema at si Jonah po, no, ay pares ko nakikita na nagkikita-kita, no, sa South Korea. At marami na po akong nakita magkakaibigan, magkakatrabaho, okay, magkakabarkada, magkakasama sa agency, no? Shoutout sa lahat ng mga ka-59, no, na nagkikita-kita sa South Korea. Sana kayo rin, ha, na nanonood sa akin magkakaibigan, no? Trabaho, marami tayong natulungan na engineer, okay, teachers, ang dami rin yan, no? Tapos may accountant din, nurse, bilang lang yan, 3 lang sila dyan, okay? Sa lahat ng professional, pag nakukulangan po kayo sa sahod ninyo, I highly advise, no? Ito, Korea, i-try nyo po, no? Yan, malamang may mabisita ako ngayon na professional po. Pero marami na rin po, no?
Many to mention nga po. At ito po yung iba pa, no? At marami pa po ito. Masyado nang maliit pag dinikit natin lahat. Okay? Yung iba, nung hindi pa ako nasa Maynila, no, nag-alisan na po. Ito kasi nakatira na ako sa Makati, no. Mga kababayan, ayun nga po, no, mga ilang buwan lang po, papalo na rin po ako ng 1,000, okay, sa aking karera. Muli, no, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. Mahigit 10 taon na sa industriyang ito. 1,000 na po natulungan kong mabago ang buhay dito. From the beginning, no, up to the end, sasamahan ko po kayo. Yan, sana kayo naman yung susunod na matulungan ko po, no? Yan. So, anyways, mga kababayan, nagsimula ako magsalita ng Korean 2004 pa. So, I've been speaking the language for 18 years. Okay, kaya naman puro Korean affiliated yung aking naging trabaho, no? Yan, hanggang sa nagkaroon nga po tayo ng sariling center. Pero mga kababayan, kung tatanungin niyo po ako, Sir Roland, nakapagtrabaho ka ba sa South Korea? Okay, mga kababayan, ito yung kwento. Ang South Korea, EPS, government to government, EPS Korea Philippines, nagsimula po ito 2005 sa bansa natin. Okay, ito pong kumpare ko, kaibigan ko, katrabaho ko, kababayan ko, mapalad siyang nasama sa first batch. Nung napunta po siya doon, okay, ayan po, pinakilala niya po ako sa kanyang amo, tuwan-tuwa yung amo niya. Sabi niya, pare, sunod ka dito, no? Yan, gagabayan kita. Ginabayan niya po ako. Okay, dumaan po ako sa tamang proseso gaya ng pinagdaanan ng kumpare ko at pagdadaanan nyo. Papaalis na po ako mga kababayan, medical ko po, no? Nung nagpa-medical po ako mga kababayan, yun yung malungkot na kwento. Hindi ko po napasa yung medical ko. Ang problema ko sa medical ko po ay meron po akong hepatitis B na pala. Nashock yung nanay ko na nurse. Na alam niya na may vaccine ako. Pero napagtanto niya baka hindi niya daw ako nabigyan ng booster shot, no? So sa makatuwid mga kababayan, hindi po ako nakaalis kasi ito pong hepatitis B bawal po sa South Korea at sa maraming aspeto ng mga trabaho. Okay, at ang malupit nga po doon mga kababayan, no, wala pong lunas ito. Okay, hindi ko po maintindihan noon kung bakit sa dami-dami ng sakit, ito pang hepatitis B ang nagkaroon ako, bakit sa dami-dami ng tao, ito pang hepatitis ang ako yung napili. Okay. So mga kababayan, no, siguro nga ito nga po yung tadhana ko. Kasi kung nakaalis ako noon, malamang wala po ako sa inyong harapan, wala po ako ngayon sa inyong mga pinapanood. Wala rin po yung halos 1,000 natulungan ko pong mabagong buhay, no? Siguro nga parang sakripisyo pala yung aking pangarap mga kababayan para pala makapagpatupad ng mas maraming pangarap, no? Mga kababayan, no, 2006 po yun. 2007, may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean. Okay, alam nyo po, no, marami akong natutunan dito sa mag-asawa na to. Ako po naging kanang kamay, general manager ng kanilang mga negosyo. Ang mga negosyo po nila, no, Korean grocery, Korean restaurant, Korean dormitory at Korean school. Sobrang dami ko pong nakahalubilong Koreans na animoy para na rin ako nakapunta sa South Korea. Okay? Yan, ito po ang aking Facebook account mga kababayan, no? I-follow nyo po ako sa aking Facebook account. Okay, yan. Ba't wala pang verify yan? Hindi ko pa nabayaran. Okay. At ang mga kababayan, no? I have 52,000 followers, no? Sa aking Facebook account. No? Hindi naman tayo aabot ng ganyan, no? Nang hindi tayo matagumpay at siguro nga, no? Yun nga po, marami tayong natulungan po, no? Ito po yung aking YouTube channel, no, Teacher Jologs. Kung gusto niyo makita po ako paano ako magturo, panoorin niyo po ako sa YouTube channel ko para mas ma-evaluate niyo ako, mas makilatis niyo po ako. Okay, bilang isang guro sa industriya nito. Ang expertise ko po mga kababayan, walang iba kundi yung exam. Okay? Ayan, no? At ito po yung aking TikTok account, ha? Okay? Yan. I-check nyo na lang po, baka mas ma-inspire pa po kayo, no? May sarili akong website. Okay? Alam niyo po, itong website ko ay special po ito, no? Alam niyo po, lahat ng estudyante ko bago yung mag-exam sa mismong exam sa DMW o POEA, sila po ay dumadaan ng 10 to 20 times or more practice exam para mas masiguro namin na handang-handa sila sa exam. Hindi po biro yung exam ko, no? Kasi 90% replica ng mismong magiging exam mo po. Kung ano po yung lumalabas na score mo dito, most likely ganun din po yung magiging score mo po, no? Sa mismong exam. Hindi ko pa na-edit na mga kababayan, no? Okay. Ayan.
Anyways, mga kababayan, no, I have 11 branches nationwide, no. Yeah, siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman, no, na hindi naman po biro magtayo ng branches po. Okay, tandaan niyo po, si Teacher Roland po ay hindi recruiter at hindi po agency, no? Review center po ko. Yun nga po, ang expertise ko yung exam mismo. Okay? Yan, siguro hindi naman lalago po yung aking branches nang hindi ako sumusunod sa batas. Okay, kung tatanungin niyo po yung legitimacy ko, kayo na lang po ang maghusga, no? Yan. EPS, ano nga ba yung EPS na yan? Employment Permit System po. Meron po kasing malaking problema ang gobyerno ng Korea o ang mismong bansang Korea. Ang problema nila ay kulang na po sila sa tao, sa manggagawa. Mantakin nyo po ha, yung dating 50 students sa isang classroom, 15 na lang. Ganun na lang kaunti. Okay? At ang mga kababayan, no, ayun nga po, ngayon, no, ay may nadagdag na trabaho pa po sa South Korea. Kaya sila po ay kumukuha ng mga foreign workers talaga dahil kulang sila sa tao. Marami pa magbubukas na opportunities sa Korea kasi nga kulang talaga sila sa tao na. Okay, ang malupit pa doon, ayaw pa nila mag-anak. Okay, legal ang diborsyo, legal ang abortion sa South Korea kaya mas lalong umuunti po sila. Pero sabi ng government ng Korea, dapat daw yung nagpapadala sa kanila ng manggagawa ay maging responsable po yung gobyerno. Okay? Yan, sa pagpila at pagpapaalis ng tao. So mga kababayan, ito pong si South Korea ay nagpapadala ng exam, no, sa Pilipinas. Okay, kaya naman po ang DMW, sila po mag-aanunsyo. Mag-ready na, may exam na po. Ito po yung gagawin natin. Okay, syempre alam na namin yung gagawin na yan. Okay, yan, hinihintay lang na natin anunsyo. Mga kababayan, kailangan nyo pong mapasa yung Korean language test at yung medical exam. Okay, saan magpapamedical? Syempre dapat POEA accredited yan. Mga kababayan, wala pong recruitan na nagaganap dito, wala pong apply-applyan, wala pong agency. Kailangan nyo pong mapasa yung exam at yung medical para maging ganap na aplikante ka pa lamang dito. No? Ito pong sa Human Resource Department ng South Korea, dyan po dinadala ng POEA DMW yung mga pumasa, no? Yan, sa exam, no? At dito po napunta naman yung mga factory owners para kumuha ng mga factory workers po. Okay? Yun nga po, ulitin ko lang, walang recruitan, walang apply-applyan, walang agency. Paano maging aplikante pa Korea? Kailangan mapasa nyo po yung exam at saka yung medical exam. Mga kababayan, dati, baka narinig nyo yung kwento ko kanina. Yung estudyante kong lalaki, inabot ng 2 taon bago nakaalis. Kasi nga po, usually, 3,000 lang po ang pinapadala ng gobyerno natin pa South Korea o ang kinukuha ng gobyerno ng South Korea sa Pilipinas. Pero, nagbago po ang lahat. Simula matapos ang pandemic, biglang pumalo po ng halos 9,000. Nung nakaraang taon ay halos 10,000. At ngayong taon, mas marami po talaga. At nakakalungkot po nga nangyayari sa South Korea ngayon na kulang na po talaga sila sa tao. Kaya kailangan nila ng mas maraming manggagawa. Good for us! Sana lahat po tayo ay makakapunta. No? Maaari kayo mapunta sa paggawa ng bakal, plastic, papel, karton, electronics, garments, tela, food, farming, livestock, construction, shipbuilding, kahoy. At ang pinakabago, hotel and restaurant. Okay? At meron pang magbubukas dyan na maikakagulat ninyo. Ikukumpirma muna natin, no? Yan, bago tayo mag-post, hintayin nyo na lang yung post ko. No? Mga kababayan, libre ang tirahan, pero minsan, siguro sa 100%, meron mga 5 hanggang 10% po na yung mga estudyante ko may kaltas yung sahod. Lalo na kapag napupunta po sila sa Seoul, yung pinakamalaking city sa South Korea, mataas ang cost of living doon. Kaya hindi nyo gugustuhin na mapunta kayo doon. Pero pag nasa probinsya kayo, sigurado, libre ang tirahan. Mga kababayan, kumpleto ang gamit ha. Hindi po mawawala doon yung fully automated washing machine kasi araw-araw ka nagtatrabaho. Okay, dapat hayahay ka maglalabada. Saksak, sampay, fully automated washing machine. Ha? Okay, malupit doon yung rice cooker na nagsasalita. No? Sa pagkain, napakaswerte nyo kapag nakalagay sa kontrata niyo libre ang hapunan, tanghalian at almusal. Wow, araw-araw kayo naka-buffet. Okay? Ganyan po sa South Korea po. Okay, muli, ang sahod nyo po ay 89,000 pesos, no? Nagkakalaga po 'yun ng mahigit
2 milyong won. Kapag nag-withdraw ka ng 2 milyong won, ganyan karami. Okay? Lagay mo sa wallet mo, siguradong wasak ang wallet mo, no? Yan, mga kababayan, no? Tingnan niyo po ito si Miss Kate po na from Quezon City, no? Mantakin po, siya po ay tawag dito, no? Siya po ay nagtatrabaho sa BPO. Sa office po siya, hindi po siya sa call center no, yung sa tawag-tawag ba, pero sa BPO office. Trinay niya. No, nag-factory worker. Ang sahod niya dati dito sa Pilipinas 22,000 pesos. No, kayo po kaya niyo magpalit ng trabaho? Okay, nanakaw po ka sa opisina tapos mapapagod ka sa factory, pero ganyan na sahod. Okay? Ito po, no? Dati naman po maintenance sa Mall of Asia. 9 years po mga kababayan. Nung nakita niya to, sinubukan niya po. At ayun nga po, hindi po siya nagsisisi, no, na sinubukan niya to na mas gumanda po ang kanyang buhay at ang kanyang magiging future po, no? Yan. Ito naman po, no? Yan, isa na naman sa bata, no, na estudyante natin, no? 19 years old from Taguig, no? Si Maria Fatima. No work experience po, no? Yan. Ito naman po, dating tindera ng tindahan nila, no? Yan, mantakin nyo po, sabi niya sa atin, no, hindi daw po siya nakahawak ng ganyang kalaking pera kahit sa tindahan niya po. Kahit pagsamasamahin niya yung ilang kinita ng tindahan nila. Okay. Ayan, no. Yan, buti na lang daw nag-Korea po siya. 21 years old, no professional work experience po, no. Yan, isa po sa mga sekretary ko po, yan, from Pangasinan. Okay, ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga-North. Okay, si Joyce po, no. Yan, tingnan niyo yung sahod niya, no. Unang sahod niya yan, ha, 109,000 pesos po. No, isa po sa staff ko po at naging personal driver namin, si Arvin po, no, na ngayon po ituluyan na bago ang buhay. Ayan, at nakapundar na po siya ng sariling bahay, sariling lote. No, hindi lang po isa, 3 na yata. Okay. Yan, dati pong habal-habal driver. Alam niyo po mga kababayan, kwento ko lang ha. Baka ma-experience nyo rin po. Nanood po siya ng presentation namin, pero 1 taon po siyang naghanda para po, no, makapag-enroll sa amin. Bakit kaya, no? Yan, tingnan po natin mamaya, no? Magsasaka at mananahi si Jerome Inosian, no? Si Eric naman po ay dating salesman dyan po sa SM Makati. Malapit po ako sa SM Makati, 5 minutes. Labas lang ako ng bahay, 5 minutes drive na sa SM Makati na po ako, no? Shoutout po muli sa mga lahat ng LGBT natin, no? Gaya po ni Bernard, isang LGBT, kala ko hindi niya kakayanin yung trabaho niya. Ngayon po, na panis yung trabaho niya. Certified millionaire. Okay. Ang ating LGBT, no? Na si Bernard po, no? Yan, at mukhang may planong magpatayo ng malaking bahay. Ito nung December, no? Ang sinahod nito 180,000, no? Gusto ko ngang i-post. Okay, ayan, siguro susunod edit ko to. Stop ko po ito sa Davao. Okay, dati ayan, no, chubby siya, payat na po ito. Okay, pumayat sa South Korea dahil nga po sa tindi ng trabaho niya, no, na alas 8 na umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kaya nyo kaya magtrabaho ng ganon? Alas 8 na umaga hanggang alas 10 ng gabi. Okay, sana kayanin po kasi kinakaya po ni Jeff from Davao po, no? Ito po mga kababayan, no, at mga kababayan, siya po ay tawag dito, no, yun nga po hindi nakatapos ng pag-aaral, no, grade 3 lang ang natapos. At nakakatuwa, no, ito po umabot po ng ganyan ng kanyang sahod, okay, sa sa ano po, sa 20 days lamang, no, kasi na-hit niya po yung ano po, no, yung holiday ba, no. Yan, so sa lahat ng bisita ko, no, yan, wag kayong mag-alangan, no, kung kayo po ay kulang sa edukasyon, no, na wala pong ano po dito, bobot tanga po dito, no? Okay? Wala naman po, no, sipag, tiyaga po kailangan natin dito mga kababayan, no? Okay. Anyways, ito ha, pag ganito po ang sahod, wala po itong overtime, wala po itong day off. Sana kayanin niyo po, no? Kahit walang po, no? Nang walang day off po, no? Yan, ito, grabe, may malaking lote na sa Island of Catanduanes. Okay, nakita ko rin yung dream wedding nito. Na ito po yung itsura niya ngayon. Ngayon po, no, yan, ang ganda na ng kutis nito. Sobra si Romnick Tiburcio.
no, at gumanda rin yung katawan niya. Dati po itong yan na refrigeration and aircon technician po. Yung ganito po ha mga kababayan, ayan no, ito po yung sahod na ganyan. Wala pong day off to ha. Ito naman wala ring day off, tapos patayan po talaga sa oras. Okay, nakakatuwa yung sahod na yan ha. Ito nga po umiyak eh. Kasi nga po call center agent to, no? Tapos napunta po siya sa lutuan ng bakal. So yun po yung tanong ko sa inyo mga kababayan, kaya nyo ba na magtrabaho ng ganon? Yes, malaki yung sahod. Okay? Pero talagang patayan sa trabaho. Yes, may ilan po na magaang yung trabaho ha, mapapalad yung mga ganon. Okay? Yan, pero yun nga po, no? Sulit naman po, no, yung sahod po ninyo sa South Korea. Makakapagpabago talaga ng buhay, no? Ito dating simpleng service crew o salesman, no? From Cebu, wala pang isang taon na nakapagpatayo na ng bahay nito. Okay, at ito naman po, okay mga kababayan, no? Ayan, ito 30 days pumasok na meron pong 5 araw na holiday. Okay, ayan, no? So, maaaring di mangyari sa inyo kasi magmumultiply po yung sahod niyo. Okay, mga kababayan, no? Again, hindi po problema kung hindi kayo nakatapos, hindi nakapag-aral. Pwede pong mabago yung buhay ninyo. Yung po yung napatunayan ko at na pinapakita ko po sa inyo, no? Kahit wala po kayong work experience, ayun din po, marami po kong estudyante na kahit walang work experience, nakapagtrabaho sa Korea. Imagine yung opportunity na ganito, no? At ano man kayo, no? Simpleng tao, tambay, no? Okay? Yan, mabisyo, kung gusto niyo magbago na, baka ito po, makatulong ng malaki sa inyo. Yan, at maging proud yung nanay, tatay niyo sa inyo, asawa ninyo, mga anak po ninyo, baka ito na po, no? Yung naghihintay po sa inyo, no? Mga kababayan, no? Alam ko po may mga bisita ako nagtatrabaho ngayon. Pero ang tanong ko, may naiipon po ba? Sapat po ba yung sinasahod natin? Or mas lalo tayong pinapahirapan ng kahirapan ng mga kababayan, no? Na totaling wala nang, parang lahat tayo isang kahidisan to ka sa walang tigil na pagtaas ng mga pangunahing bilihin po. Na talagang hindi sumasapat yung sahod. Mantakin nyo, ito pong estudyante ko, seaman, for 10 years. Seaman ng 10 taon, wala daw po siyang naipon o naipundar. Okay, ang malungkot sa kanyang aktibidad, no, bilang seaman, pag dumadaong na yung barko nila, minsan 2 buwan hanggang 4 na buwan hindi po naglalayag. Kaya wala daw po siyang sahod. Okay, ang sahod niya seaman, no, 30 to 35,000. 3 anak niya po. Okay, na tinutustusan, kaya saktong-sakto lang daw po sa pangangailangan at pangangailangan niya rin, no? Sa taon-taon po. Buti na lang nakaalis po siya. Alam niyo po, no, kinamusta ko po ito. Mangiyak-ngiyak, first time niyang nakahawak ng kalahating milyon sa bangko niya. Baka nga ngayon milyon kasi ilang buwan na rin yun, ha? Okay, at ito nga po, Joel Estabilo. Shoutout po sa lahat ng mga security guard. Napakarami ko na pong natulungan ng security guard. Okay. Meron pa tayong isang agency. Doon sa agency na yon, 6 na po na security guard ang nakapag-Korea. Yan, hindi kaya magalit sa akin yung security agency na yun. Naubos yung mga nila. Okay, security guard. Okay. Kung kinaya po ng isang 36 years old mag-one take sa exam, paano pa kayo? Okay, baka kayanin niya rin. Muli, shoutout po sa mga ka-pipe9, no? Sa mga bisita kong government employee, ito po, 16 years government employee. Akala niya wala nang mangyayari mababago sa buhay niya. Akala niya buong buhay na siyang nasa government at wala naman pong kasiguraduhan ng kanyang future, walang naipupundar ba dahil isang isang tukarin po. Okay, buti na lang, no, sinubukan niya po ito at nakapag-Korea po siya. Okay, Efren de la Cruz from Bulacan. Okay, ito po yung pinakahimala, milagro na nangyari sa karera ko. Okay, mga kababayan, nag-exam po si Miss Hazel, 37 years old po siya. Ang nakalagay po dun sa kanyang resume na pinadala sa Korea, 17 years factory worker. Pero nakaalis po siya nakaraang taon lamang, no? At na-hire po siya o na-select ng Korean employer ng 39 years old po siya. Mga kababayan, ito na po yung pinaka-matandang, no, female aspirants, applicants namin, no, student, no. Yan, alam niyo po, itong katabi niya sa larawan, si Melody, estudyante rin po ng center ko to sa Davao. Ito naman si Hazel kasi sa Cebu branch ko. Shoutout po sa inyo, mga taga Visayas, Mindanao, no.
Si Hazel naman, 37 years old po siya, no? Diyan. Okay? Yan. Tapos si Melody, 37, si Hazel, 39. Tapos po, wala pong factory working experience si Melody. Okay, pero na-hire po siya, nakakapagtaka. Bakit parang yatang puro 30 plus yung hinard ng kumpanya? Alam niyo po, no, yung kwento nila sa akin, mga kababayan, no? Araw-araw daw silang malansa. Sila po yung nagtatrabaho po sa Dilatang Seafood. Okay? Yan, okay lang po ba sa inyo, mga kababayan, o sa mga female aspirants po, no, na araw-araw din kayong malansa. Okay, mga kababayan, kayo po ang pipili ng tadhana nyo ngayon. Okay, picturean nyo po ito, mga kababayan, no? Okay. Yan, mga kababayan, yes, marami akong pinakita na lagpas-lagpas 100,000. Okay, wag na po 130, wag na po 150, 100,000 na lang. Yung 100,000 po ba sapat na po o okay na po sa tingin niyo po, no? Yan. At sana po sana po wag niyo pong ibibigay lahat, ipapadala lahat. Utang na loob po. Sobrang dami kong kwento na maling gawain ng OFW na sobrang bait, sobrang bida-bida, lahat ng kamag-anak, no? Hindi, alam niyo po, pag kayo nawalan, wala pong tutulong sa inyo. Marami rin po sa industriya ko, no? Marami rin sa mga estudyante ko, hindi man sila tinulungan ng mga kamag-anak. Pero sila po, pasensya na po sa term ko, no, na makapal ang muka, na kapag hindi pinahiram, nagagalit. Okay? So, yun yung nakakalungkot na reality na mangyayari sa inyo. Okay? Ayan, no, paghihirapan nyo po yung pagkukuriya. No, hindi po entitled lahat ng mahal mo sa buhay o kamag-anak mo na magpakasasa, pasensya na po sa term ko, o manghut-hut sa'yo ng paghihirapan mo. Gusto ko po siguro 30,000 or sabihin na nating 70% itatabi mo, 30% ipadala mo. Yung 30,000 na yan, malaki na yan, lalo na kung kayo po'y sumasahod ngayon ng 10,000 lamang. Yung 10,000 na pagkakasya nyo ngayon, paano pa kayo yung 30,000? Pag sinabi ng asawa mo yan, 30,000 kulang pa daw, magtaka ka na. Baka binibigay sa kay kumpare. Wag po kaagad mag-adjust ng lifestyle, ha? Okay? Yan, gusto ko yung 70,000 natatabi nyo kada buwan kasi after 5 years, napakalaking halaga. 4 million. Ang nakakagulat pa mga kababayan, after 5 years po, malaki po ang matatanggap ninyong back pay. Okay? Parang halos 2 million. Imagine 4 million plus 2 million, magkano po yan? 6 na million. Pwede na po ba kayo makapagpatayo ng bahay lote? Baka naman yung bahay ninyo worth 5 million, wag naman. Okay? Yan, siguro 20% lang ng ipon mo. Okay? Negosyo, insurance, security ng mga anak mo. Okay? Emergency fund, marami ka na pong pwede mangyari. Alam niyo po, ito po yung dahilan eh. Kapag na-establish nyo po yan, kukulangin pa rin sa piling nyo. Okay? Yung ano niya lang, yung pakiramdam nyo. Kaya yung mga estudyante ko, bumabalik po talaga ng South Korea. Nang sa ganon, sigurado na po silang magre-retiro sila after 10 years na magtatrabaho sa South Korea. No, naka-relax na lang, binabantayan na lang yung mga apo o mga anak, no. Okay, na meron pong financial financial freedom po, no. So yun po yung magandang pwedeng mangyari po sa inyo, no. Yan, ingat lang po talaga, no, sa inyong maipupundar, no. Yan, nagbibigay din po ako ng financial advice. Kasi nga po, malaki yung maiipon nyo dahil halos libre po kayo lahat, no. So pag-isipan nyo, sa lahat ng bisita ko ngayon, magtinginan kayo ng asawa mo ngayon. Yakapin nyo yung mga anak po ninyo. Yan. Tignan nyo po yung bawat sulok ng bahay ninyo. Yan. Pagbasdan nyo po yung nanay, tatay ninyo. Kung breadwinner ka, mga kapatid mo po. Tulungan mo rin, no? Mag-Korea rin. Kasi alam nyo, makakatulong sila. Muli, no, mga kababayan, ako po si Teacher Roland Cito Flores sa aking Facebook account o Teacher Jologs. Mahigit 10 dekada na po ako, 10 dekada. 10 taon na ako sa industriyang ito. Halos 1,000 na po ang nabago kong buhay. Pag-isipan nyong maigi ang opportunity na ito. No?
Yan. Anyways, mga kababayan, nagbibigay sila ng bonus during Thanksgiving tuwing September. At ito nga po ngayong taon po ito, no, New Year po na bonus. At ito po ay sample ng napakalaking back pay na matatanggap ninyo sa South Korea. Nakakalula. Back pay pa lang yan, ha. Ito po ay back pay ng 4 years ago. Okay, yan. Anyways, mga kababayan, ang kontrata nyo sa Korea ay 3 taon lamang po talaga. Pwede po tayong magpa-extend pa ng 2 taon. Okay? At pasyal-pasyal sa Pilipinas, ha. Pag may bakasyon, 1 linggo man yan, 10 araw o 2 linggo o 1 buwan, pasyal sa Pilipinas po. Okay? Yan para makapiling yung ano po. Wag na lang pong i-post para walang mag-abang. Okay? Ayan, no. Pero dalawa yung pwede mangyari sa inyo, ha. Mayon nga po, matapos yung kontrata, mag-exam kayo ulit para bumalik ng South Korea. Pero pag ginalingan ninyo, nagustuhan kayo ng amo ninyo, yan, pwede naman kayong ma-recontract po, no? Mayaman ng South Korea kasi kilala ang kanilang mga produkto buong mundo. Kaya non-stop ang production at distribution at exporting ng mga produktong Koreano. Okay? Yan, quality rin po syempre, no? Okay? Pag Labor Day, yan, baka maabutan kayo ng sobre. Yung sobre po dyan, tinan nyo, very, very good. Okay, ang laman yan, very, very good. Okay, pera po yan. No? Pag binigyan ka sobre ng Koreano, matuwa ka. Okay, dito sa Pilipinas, pag binigyan ka ng sobre, matakot ka. Baka may maniningil sa'yo. Okay, tapos bigyan ka ng plake. Yan, na magaling ka sa trabaho, na kahit hindi mo naintindihan yung plake, masaya ka. Alright. Walang placement fee ang pagkukorea, mga kababayan. No? Kaya huwag kayong matakot. No? Yan, wala pong malaking gastusin dito. Pero, sa lahat ng dami kong sinabi, may siyempreng hindi kagandahan dito. Una sa lahat, kung mainipin ka, ayaw mo naghihintay, hindi pwede sa yung Korea. Okay? Sabi ko nga, no? Maghihintay ka ng exam, pag na-miss mo yung exam, maghihintay ka 1 taon. Pag bumaksak ka sa exam, maghihintay ka na naman ng next exam. Okay? Ang tanong, willing po ba kayong maghintay para makapag-Korea? Lahat po ng libo kong estudyante naghintay yan. 2 paghihintay, ha. Maghihintay ka mag-exam. Pag napasa mo exam, maghihintay kang ma-hired. Naalala nyo si Arnold Magno, no? 2 taon bago na hired at nakaalis. Okay? Meron bang mas matagal doon, boss? Yes. Meron po, no? Nung nag-pandemic. Nag-exam bago mag-pandemic, pumasa, nag-pandemic, naghintay ng matagal. Okay? Willing po ba kayo maghintay? Kung willing kayo, pwede kayo sa South Korea, no? And of course, may exam. Okay, muli ang expertise ko yung exam. Kaya kung tamad ka, gusto mong lumanga o tsumamba-tsamba, hindi ka pwede dito. Okay, minsan nga inaalis ko na yung word na pag-aaral kasi halos meron po akong sikretong ituturo sa inyo para mas mabilis yung mapasa yung exam nang hindi masyado kayong mape-pressure. Okay? Yan yung registration syempre, no? Yan, may requirements yan, meron pong dapat sundin. Kapag hindi mo sinunod, nagbida-bida ka. Okay, baka ma-disqualified ka, no? Kapag onti lang yung kailangan, mahirap pong makapasok, yes. Okay, pero pag malaki yung quota, malaki yung kailangan, no, nagiging madali yung registration, no? Nakita natin yung sahod ng mga estudyante natin. Ang minimum na po ngayon hindi 82, ha. 89,000 na po. Malaki na rin po 'yon. So kung wala kang overtime, 89,000 po. Pwede na po bang sahod sa inyo? Malaki na po yung mga kababayan, no? At meron namang iba, nakita natin, sagad sa overtime, patayan, walang pahinga. Kakayanin nyo rin ba? Okay, mga kababayan, yung trabaho po, no, ay hindi biro. Maaari kayo mapunta sa makalawang, magrasa, mabuhangin, malupa, no, malagkit, maputik, madugo pag sa livestock kayo, madumi, alright, pag sa livestock kayo, okay? Yan at dangerous, no? Mapunta kayo sa trabahong may makina, press machine, cutting machine, molding machine, shredding machine, sewing machine, iba yung ingat po. Okay, yung trabaho nga napatayan, no? 8 to 10. Minsan alas 12 kanina yung kwento ko, no? Hanggang alas 3 ng madaling araw. Asakit sa katawan nun, nakakapagod. Baka nanginginig-ginig ka na niya. At may mga trabaho din po na highly hazardous po yung mga items ninyo na iba yung ingat. Pero sumusunod po sa standards po, no? Yung syempre yung company na papasukan ninyo. Okay? At ito nga po mga kababayan, no, sana wag niyong ikagulat, no. Baka napansin niyo pa naman na baka napansin niyo kanina pa sa aking mga larawan, no. Ito po ay patungkol sa mga babae.
Okay, sa mga female aspirants po. Unahin ko muna sa boys. Boys, pag napasa nyo po yung exam at saka yung medical exam, well, I can give you guarantee, no, na 100% makakaalis kayo. Pero sa babae, mga 10 to 30% chance. So mga kababayan, no, sa mga female aspirants, mga bisita ko ngayon, kahit mapasa nyo po yung exam, okay, yan, at yung medical exam, wala pa rin po akong garantiya sa inyo na kayo po ay agarang makakaalis at makakapagtrabaho sa South Korea. Mga kababayan, ang span, okay, ang duration ng exam ninyo, usually pag female po 2 to 3 years, no? Ganito po pwede mangyari, ha? Okay? Maaring hindi ka ma-hire within 3 years, so I suggest you take the exam again. Okay? Ang terminology na gagamitin ko po sa lahat ng female aspirants na bisita ko ngayon, subok. Yes, may mga pinakita ko na female students namin na nakaalis. Sila po ay napakapalad talaga at napakaswerte. Okay? Kasi sinubukan nila. So, ayun po, kung gusto nyo pong willing to take the risk, no, na gusto nyo subukan po para malay natin, kayo rin po isa sa mapalad, no, nasa inyo po. Basta nagpaalala po ang inyong lingkod. Kasi alam niyo po yung mga napasukan kong mga center, ha, hindi nila to sinasabi mag-enroll lang kayo sa kanila. Yun po yung mga pinasukan kong center. Pero sa akin hindi po kaya ng konsensya ko. Hindi po ako mapagsamantalang tao at mapagpaasang tao, ha. Yes, sinasabi ko po yung katotohanan. Alright? So anyways, mga kababayan, sa lahat po na may mga passport na, congratulations, at hindi na po kayo mahihirapan, okay, pag lumabas po yung registration na exam, kasi ito po sa isa sa pinaka-importanting requirements po, no, ang meron kayong pasaporte. Pero sa mga wala pang passport, pwede naman na mag-start mag-aral. Sa katunayan po, i-assist namin kayo, gagabayan po namin kayo paano kayo magkakaroon ng passport, no? Yan. During registration, tulong-tulong tayo. I-ready namin kayo. I-ready namin yung document ninyo. I-ready namin yung resume ninyo. I-ready natin yung passport picture ninyo at ang mga dapat yung gawin para paglabas ng registration, smooth lang tayo magpaparegister. Again, tulong-tulong po tayo, ha? Okay? Kasama kayo. Alright? Yung Korean language, Korean alphabet, naku po, huwag kayo masindak dito. Salamat po sa nag-imbento nito. Napakadali po siyang aralin. Kaysa sa ibang letra ng ibang bansa. No, grabe. Nag-aaral po kasi ako ngayon ng Japanese character, no. Napakahirap po. Okay, ang sulat nila, ito po. Mas madaling matutunan, kaya mabilis kayong matututong magbasa. Okay, ayun po mga kababayan, no. Review center po ang inyong lingkod. Ang expertise ko ay yung exam. Simula hanggang sa mahatid ko po kayo sa airport, yun po yung service ko. Sa anong halaga? Sa 8,000 pesos po. 7 taon na po ang aking center, okay? Pero hindi pa rin ako nagtaas. 8,000 pa rin magpasa hanggang ngayon. Okay? This is one-time, lifetime payment. Ang ibig ko sabihin, mag-exam ka, bumaksak ka man, okay? Pwede ka mag-retake na exam, pwede ka mag-aral ng paulit-ulit. At ito po yung pinakamahalaga nyong maririnig, mga kababayan. I can justify, okay, na ang learning program ko po ay more than 100 hours. Okay? Yan, bakit mo gina-justify? Naku po, ang daming claimers ngayon na 100 hours daw sila pero hindi naman pala. Doon ako nanggaling. Okay? 30 hours tapos na. Pagkatapos mo mag-aral, bahala ka na sa buhay mo. Yan po yung pinanggalingan ko. At nakakalungkot po ngayon, mga kababayan, ang daming nagre-re-enroll sa center ko. Okay, what re-enroll? Galing sa ibang Korean language center. Ano pa nga ba nangyari? Gaya rin ng mga pinanggalingan ko, pagkatapos mag-aral, bahala ka na sa buhay mo. Yun yung nakakalungkot, no? Sisiguraduhin ko sa inyo na sobrang siksik, liglig, umaapaw ang learning activities natin dito. Kasama nyo po, no, ako. Pero sa basic po, ha, depende po. Meron po tayong face-to-face, may online tayo, okay, we have 11 branch, okay, nationwide, at flexible, dito, no, class option, no, kung anong araw ang gusto nyong, okay, pasukin, mamaya bibigyan ko po ng idea po kayo, no.
Meron po tayo sa branch sa Makati, Davao, Cebu, okay, Sorsogon, Calamba, okay, Digos, Davao, shoutout po sa inyo lahat, no, sa mga lugar na akin nababanggit. Sibulan, Dumaguete, Monumento, Caloocan, Cubao, Quezon City, Bacoor, Cavite, at ang pinaka-latest branch ko po, San Fernando, La Union po mga kababayan, no? Okay? Yan. Pero mga kababayan ha, mag-e-exam po kayong lahat dito mismo sa POEA. Sa lahat ng bisita namin na nasa malayong lugar, huwag kayong mag-alala kung mag-e-exam kayo sa Maynila, ha? Papatuluyin ko po kayo ng libre sa aking opisina ng 3 to 5 days kapag kayo po ay mag-e-exam na. Kapag kayo ay luluwas ng Maynila, kami po ang maggagabay sa inyo. Okay? Cargo po namin kayo. Kaya sana wag po kayong pasaway pagdating nyo po dito sa Maynila pag nasa poder ko po kayo. Ha? Ganun po kami mag-alaga ng estudyante. No? Ang tanong, Sir, ano nga po ba yung e-examine? Ito po yung example, no? Sabi ko nga po, 1 to 40 points. Okay? Gaya po nito, may tanong po siya patungkol sa bagay. Okay, mga kababayan, no? Sa pag-e-enroll niya sa akin, may ibibigay po kaming 3 libro. May 2 makapal na libro doon na galing mismo sa South Korea. Okay, alam niyo po, pag binilang ko yung bagay day doon, no, ay 300 salita. Tama po. 300 salita, no, ang dapat nyong sauluhin. Hindi lang po kalendaryo ang lalabas. Maaari po yung maging baso, lamesa, computer, cellphone, bag, medyas, tubig, pitchel, baso, plato, no, kaldero, yan mga bagay po. Okay? Yan, at magsasaulo po kayo ng maraming bagay para masagutan po ito. Okay? So again mga kababayan, hindi ko po kailangan na matalino magaling dito. Kailangan ko po maglalaan ng oras at magtsatsagang magsaulo ng maraming salita. 300 salita para sa bagay mga kababayan, pero huwag kayo mag-alala. Kasi sa exam, mga 3 hanggang 5 beses lalabas po ang patungkol sa bagay, ha? Anyways, ito lugar, no? May magtatanong na anong lugar ito, okay? Yan, well, ang sasauluhin yung lugar, siguro mga nasa 30. Maaring pier, maaring bus station, subway station, bus, train station, maaring airport, maaring ayan nga po pier, no, department store, factory, grocery, market, etc. etc. 30 words para maka 1 point. So para sinasabi ko kanina sa bagay, nagsaulo ka ng 300 salita, pero maaari kang maka 5 points. Ito naman 30 words, pero maaari kang maka 1 point. Okay? So meron ka ng 6 points mga kababayan, no? Ito po, pinakamadali sa exam, marunong kang magbilang, hana, dulset, net, etc. etc. Okay? 1 to 10, marunong kang magbilang, masasagutan at masasagutan mo to kasi ito po yung pinakamadali. So 5 sa bagay na puntos, 1 sa lugar, okay, at 1 sa pagbibilang, 7 points na po. Unti na lang. At ang pinakamarami sa exam, pandiwa, 500 words. Ang pandiwa po o action word o verb, mga 50 to 70%, yan po ang nilalaban ng exam po, no? Kaya dapat po, okay, marami kang alam na patungkol sa bagay po, no? Yan sa pandiwa po, no? Yan. Anyways, mga kababayan, again, muli ang expertise ng inyong lingkod ay ang exam. Kaya magpahanggang sa ngayon, okay, on the record, tayo po ang center na may pinakamaraming naipapasa. At papalo pa po ito. Yun po yung pinaghihirapan ko ngayon, no? Marami pang papasa sa linya po ng inyong lingkod, no? Yan, excuse me lang po. Ayun po. Pag napasa nyo na po yung exam, no? Medical na po. Sana sa medical, wala po kayong physical defects. Okay, kanina may nagtatanong, medyo nakabengkong yung daliri niya sa kamay. Hindi po pwede. Putol ang daliri sa kamay, hindi po pwede, no? Yan, yung tuberculosis po, pag nagpa-medical kayo, may tuberculosis, baksak ka sa exam. Ang problema pa, pag nagka-tuberculosis ka, meron kang pilat sa baga. Pag may pilat ka sa baga po, hindi po biro yung may pilat sa baga. Mahirapan po kayong umalis. Alright? Dadaan po kayo sa butas ng karayom, no? Anyways, yun yung nga po yung lung spot, no, na kwento ko nga po kanina
na yung estudyante namin, yan ang problema, pero na-clear naman po yan, no? At marami na po kami estudyante may lung spot pero nakaalis naman. Scoliosis, syempre hindi pa pwede, no? Pag may problema kayo sa buto, mapapalaban po kayo ng pagbuhat ng mga items, kaya hindi po pwede yan. Okay, yung HEPA B, gaya sa akin, hindi nga po pwede. Okay, pero yung ibang HEPA gumagaling naman po, no? Yung HIV o AIDS, syempre hindi po pwede yan makaalis ng ating bansa, no? Yan. Pag sinabi namin doon kayo magpa-medical, doon po kayo magpapa-medical mga kababayan, ha? Okay, para hindi po kayo mapagsamantalahan ng ibang mga medical clinic na grabe po ang overcharges. Okay, o mga extra charges, no? Okay, sa medical clinic na ire-recommend ko po, 1,200 pesos lang po siya. Anyways, mga kababayan, no? Okay, yan. Kapag po kayo nakapasa na exam at medical, magkakaroon na kayo ng account direct mismo sa Korea. Okay? Na ilalagin mo lang yung passport mo. At kapag nakita ka po sa account mo na may kulay blue, yan, ito na po yung time na mapapaluha ka, maiiyak ka, na tears of joy. Okay? Sobrang tuwa mo, ikaw po ay na-hired na ng Korean employer sa Korea. Okay? At ito po ay ipoproseso natin, kasama kami, tutulungan namin kayo. Okay? Yan, sabi ko nga, simula hanggang sa makalipad kayo, tutulungan namin kayo, no? Punta lang sa office po kagad pag na-hire kayo, no? Yan, at kayo po i-schedule na, no? Ng POEA para sa inyong final training, no? Doon na rin hahanapin ng ibang madaling requirements. Hindi po kayo hahanapan ng transcript records, diploma, certificate of employment. Yan, at magti-train nga po kayo sa POEA ng 1 linggo. Okay, sa mga malalayong lugar, huwag kayong mag-alala. Maraming beses na po at marami na pong tumuloy sa aking opisina. Ito yung isang bagay na kinakainisan sa akin ng ibang KLC kasi hindi nila kayang mapantayan. Hindi nila kayang manglibre ng tuluyan ninyo dito sa Maynila. Lalo na kapag aalis na kayo pa Korea. Okay? Ite-text kayo, ipopost, i-email kayo ng POEA kapag kayo'y magte-training na sa kanila. Pagkatapos ng training po, ibibigay na po ni Tito Boy. Okay. Joke lang, no? Si Sir John daw po yan, no? Ito po yung certificate na nagpapatunay na kayo po ay dumaan ng tamang proseso sa government po ng Pilipinas po. Nadadalhin nyo po sa South Korea. Pag natapos ang training mo na yan at nahawakan mo na yung iyong certificate, kayo na po ay dadaan sa pinakamabigat, no? Yan, na proseso. Okay. Mabigat, no? Sobrang bigat po sa bulsa. Okay? Yan. Mga kababayan, no? Pag-aalis na po, kailangan po may nakaredy tayong malaking halaga. Okay? Higit kumulang dapat 100,000. Alright? So, ito yung dating kahit 50 lang yan noon, kaya eh. Pero ngayon, hindi na po kasi siya biro. No? Yan. Wala po diyang placement fee, ha? Government to government, yes. Government po yung ilan sa babayaran nyo dyan. So, kung wala ka nito, hindi ka makakaalis. Pag hindi ka nakapagbigay ka agad, madedelay ka or makakancel ka at mababan ka sa sistemang ito. Kaya kailangan, pag na-hire ka po, naka-ready na rin po talaga yung pera mo. Okay? Na 100,000 po. Yan. Alam nyo po, no, ito yung bagay na hindi ko makakalimutan nung ako po'y nagtatrabaho sa ibang center. Na minsan, isa sa mga estudyante ko ay lumapit sa akin, "Sir, pautang naman. Magkano?" Yan. "Ay sir, wala akong ganyang halaga. Okay, ako ay nagtatrabaho lang dito. Sahod ko noon ay 20,000 lang po." Okay? Noong nagtatrabaho po ako sa center na pinapasukan ko. Okay? Yan, sabi ko, "Sir, baka pwedeng makuha yung boss mo, yung number ng boss mo. Try kong maghiram." "Ay, sige ba?" Binigay ko po yung number ng boss ko. At nakakalungkot na deadma. Deadma to the max. Sin mode, no? Yan. At wag po kayong maniwala na may bangko pong magpapahiram sa inyo na sasabihin nyo, "Boss, madam, okay, madam, sir, pahiram ng pera. Aalis akong pa Korea." Wala pong bangko na magpapahiram sa inyo ng ganun. Yan. Sir, paano mo nalaman? Siyempre, 10 taon na po ako dito sa industriya. Mga kababayan, no? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung sakaling paalis ka na po, yan, at kailangan na po yung ganong kalaking halagang pera, no? Yan.
So, wag nyo na pong problemahin mga kababayan, no? Ayan, ako na rin po, ang center ko na rin po, ang team ko na rin po. Okay, ang magpapahiram mismo sa inyo, cash, ng 100,000 piso. Okay, yan. Ito po ay ang mga larawan na kuha ko 2017 pa po, no? Nung nagsimula na akong nagkaroong kakayahan, okay, nakaya ko nang tumulong sa mga estudyante ko na pinangako ko sa sarili ko. Hinding-hindi ko papabayaan ang mga estudyante ko hanggang sila'y makalipad ng South Korea. Yan. Pag-isipan nyo po ito. Kayo na pong bahalang humusga sa akin, mga kababayan. No? Muli, tandaan nyo po mga kababayan ha, sa agency, pag aalis ka na, ikaw po ay magbabayad sa agency, no, ng malaking halaga. Pero dito, sa aking review center, kapag paalis ka na po, kami pa po ibigay sa inyo. So, nakita nyo po yung, ito po ay actual na pag-issue namin sa mga estudyante namin at ayun po ay aking center dito sa Makati. Ang main branch ko po, nagaling po sila talaga dyan at hinahatid nga po namin pa airport. Yan at lingid sa inyong kaalaman, ako rin po yung magiging driver nyo po. Okay mga kababayan, ayun po yung ating serbisyong ino-offer po, no? At ayun nga po, at ang inyong passport matatakat-takan ng visa po. Pagdating nyo po sa South Korea, syempre libre po namin kayong hihahatid, no? Sa airport po, wala pong charges yan. Pagdating nyo sa Korea, magti-training nga muna kayo sa training center at ayun nga po, dyan na rin po kayo susunduin ng inyong amo, okay? At ihahatid po sa inyong kumpanya, no? So muli, no, boys, sure ball kayo dito, ipasa lamang ang exam at medical at pangalagaan lagi yung inyong medical. Sa girls, it's up to you ha. Kung gusto nyo pong subukan, no, mapabilang sa opportunity na ito, no? Pagdating nyo sa amo ninyo, nakakatuwa. Kung hindi kayo papagrocery, nakaredy na yung mga gamit na gagamitin ninyo, nakaredy na yung regalo po ninyo, nakaabang na po sa inyo. Okay, at mag-start na kayo magtrabaho. Okay? Yan, patapos na rin po tayo mga kababayan. Sabi dito, ang buhay nyo daw ngayon ay resulta po ng inyong desisyon na ginawa ng nakaraan. Kung kayo po ngayon nakatapos ng pag-aaral, maganda ang trabaho, nakapagpundar, okay, tawag dito, nakapag-abroad, uy, good for you. Maganda po ang desisyon na ginawa ninyo ng nakaraan. Sa mga kababayan ko pong nais, mabago ang takbo ng kanilang buhay sa mga susunod na panahon, syempre depende po yan sa magiging desisyon nyo ngayon. Okay? Ang kasiguraduhan ha, na makapagtrabaho ka sa Korea, depende sa sipag at tiyaga mo. No? Lalong-lalo na maglalaan ka ng oras doon nga po sa pagsasaulo ng salita. Nandito po si Teacher Roland na handang akayin, gabayan kayo, ilawan ang inyong dadaanan papunta sa South Korea, pero kayo pa rin ang tatahak dito. No, hindi po ako recruiter, hindi po ako agency, pero parang kinabug ko pa yata. Okay? Yung agency kasi kapag aalis ka na, ako pa yung magpapahiram o magbibigay sa'yo ng malaking halaga. Alright? Yan. Yun nga po mga kababayan, pasensya na po, hindi ko po kaya ilibre yung service. Yan, ako po yung nagbabayad ng upa, okay? Nagbabayad ng mga pasahod, okay, kuryente, tubig, internet, alright? Yan. Pero mga kababayan, 8,000 pesos po yung service ha ng aking center. Pero kayo po ay nag-e-enroll, of course, sa number 1 Korean language center sa buong Pilipinas po. No? Yan. Muli, mga kababayan, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. Live na live po dito sa Makati City. I-add nyo po ako sa Facebook, Roland Cito Flores. Kung meron po kayong karagdagan, tanong, okay, pwede nyo po akong tawagan, no, sa aking Facebook, no. Yan, sa chat hindi po ako masyado sa chat, mas maganda po yung tawag po mga kababayan sa iba pang katanungan ha. Rumekta po kayo sa inyong contact person sa lahat po ng mga bisita ko. Pwede nyo pong talungin lahat ng mga staff ko po diyan. Okay, sana matulungan ko po kayo makapagtrabaho sa South Korea. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. May the Lord Jesus bless you all. Sana kayo naman ang susunod
na makapagtrabaho sa South Korea. Teacher Roland, Teacher Jologs po,